What's up, adlang netizen? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Saan ka man panig ng sulok ng daigdig ngayon? Mabuhay ka, but God first. May papanoorin tayong bagong video ngayon. Video to ni Pwede rin. Isa siyang vlogger. Magaling yung mga nilalabas niyang mga videos. At kung gusto nyo na manood ng walang ganitong nagbibigay ng comment, criticism, opinion, ilalagay ko yung link niya sa baba at pakipuntahan yung kanyang channel at pakisubscribe na rin, like and share. At ito nga ang sabi, grabe, China magdedeklara ng gera pag ginawa ako ng Taiwan. So ano kaya yung gagawin ng Taiwan na yun para ma-provoke ang China? No, di ba kasi parang ang tagal na nilang sinasabi yan eh. May nagsabi nga ng ibang vlogger na napanood ko na 70 years nang pinagbabantaan ng China ang Taiwan, pero until now wala pa rin naman silang ginagawa, no? Sa kahit kaninong bansa nilang sinabi yan, kagaya nga ng Malaysia, ng Thailand, ng Vietnam, na wag niyong didrill yung langis na yan, kundi lulusubin namin kayo, gegerahin namin kayo. Pero wala naman nagagawa, di ba? Puro salita lang. So, aligat, panoorin natin at para malaman natin kung ano yung sinasabi ng mga Chekwa na to. Noong mga nakaraang buwan, naging mas lalong agresibo ang mga aksyon na ginagawa ng militar ng China. Naging mas madalas ang pagpapadala nila ng mga barko at eroplano malapit sa teritoryo ng ibang mga bansa na nakapaligid sa kanila. Kaya naman, marami ang nangangamba na baka magkaroon ng digmaan sa rehiyon. Tapos madalas din magbanta ang China, kaya mukhang talagang handa sila para sa Puro banta naman yan, no? Sa 10 sinabi, parang 11 pa yung hindi nila nagagawa. digmaan. Ayon sa China, Pero syempre, ayaw din naman natin mangyari yung magawa nila, no? Baka nga kasi ito yung pagmulan ng WW3. So, nakakatakot yun, no? Pero dapat maging bukas tayo at handa sa pwedeng mangyari na to kasi talagang kung ikaw nanonood talaga halos araw-araw ng balita, yan talaga ang palaging laman sa news, no? Kaya siguro dapat bukas ang isip mo diyan, hindi na kang masyadong magsasalita ng gaya, nakakatakot yan. Although alam natin talaga nakakatakot, pero nasusulat na yan sa Biblia no? Tapos yung mga senyales na sinasabi sa Biblia, eto na, medyo unti-unti nangyayari na, di ba? Kaya dapat maging aware tayo para medyo handa din tayo kahit papaano, no? hindi daw sila mag-aalangan na magsimula ng gera kung magdedeklara ang Taiwan ng independence. O di ba mga kabayan? Matagal naman pong nagdeklara ng independence Actually, may bagong presidente nga sa kanila, lalaki, hindi na ito. Pero believe din ako dito sa babae na to, talagang pinaglalaban niya yung bansa nila na bumukod or meron silang sariling republika, no? Dapat lang kasi pero dugong inchik din tong mga to Isa lang lahi niya mga yan Pumunta lang sila na isang ibang isla Pinahiwatig ng China na kung magdedeklara ang Taiwan ng independence, magdedeklara naman ang China ng gera. Kaya naman talagang mukhang handa ang China na lusubin ang Taiwan. Ang tingin talaga ng China sa Taiwan ay teritoryo nila ito. Yun nga ang masakit no? Okay yan, teritoryo nila. Pwede, galahi din nila yan. Pumunta lang sa isla nila yan, no? Pero wag naman pati dito sa Pilipinas, teritoryo nyo, no? 200 nautical miles lang dapat na para sa inyo at para sa amin o para sa Southeast Asia na may mga karapatan sa dagat, no? Pero kayo nandito na sa loob ng EEC namin, no? So, sana lumabas-labas naman kayo, no? O mahiya naman, no? Huwag naman garapalan at huwag naman swapang. Eksperto ang naniniwala na siguradong lulusubin ng China ang Taiwan bago matapos ang dekadang ito. Mayroon pa ngang mga naniniwala na next year ay lulusubin na ng China ang Taiwan. Puro naman salita yan, next year. 70 years nang sinasabi yan, no? Pero syempre ayaw nga natin na mangyari yan. Pero meron pa man, dapat handa nga lang tayo. Ano na rin kasi itong mga
itong Chinese na to eh. Actually, hindi tayo galit sa mga Chinese na naninirahan dito sa ating bansa. Sila ay kasama na natin matagal na rito at sila ay mga dugong Pilipino na rin. Nagkaroon na rin sila ng mga asawa at pamilya rito at may mga negosyo sila rito na kahit pa paano nakakatulong din sa ating mga Pilipino. At alam naman ng mga naninirahang mga Chino dito sa atin na kung ano naman talaga ang ugali ng Pilipino, no? Alam naman nila na mabait talaga ang mga Pilipino, no? Kaya nga kahit papaano ito hindi pa rin sila pinapatulan kasi nasa atin na lahat ng susi no? Para ma-provoke yung MDT, yung Mutual Defense Treaty, para ayun magkaalaman na, no? Hangga't maaari yung Pangulo natin ayaw ng ganun eh. Sino ba naman ang may gusto, diba? Pero kung talagang magmamatigas ng mga sa government ng China, lalong-lalo na yung nagko-control sa kanilang isang tao lang yung mamang malaki na mataba, si Xi Jinping, dapat kung ako sa mga Chinese doon, mag-isip sila, pinapahamak silang lahat ng isang tao na yun. Pati pamilya nila, pwedeng madurog din, no? Kanina umpisahan natin mga kanitizen. Kailan lang ay bumisita ang Secretary of State ng United States na si Antony Blinken sa China. Ayon sa Taiwan, pagkatapos daw umalis ni Blinken sa Beijing, nagpalipad daw ang China ng mahigit 20 na eroplano malapit sa isla. Grabe, no? Parang, no? Muscle flex. Paano agad na pag nag-usap kayo, kagaya ni PBBM, ganyan din ginawa sa atin, no? Kinausap ni PBBM. Pagka hindi nasunod yung gusto nila, ayun, nang haras. Hindi nagsimula Actually, matagal lang ginagawa, pero itong kay PBBM, nagsimula yan yung sa nilaser yung barko natin. At merong mga pansamantalang nabulag na mga crew dun. So, yun yung simula Tapos, sumunod na yung mga parang water cannon na pahaging lang. Pero ngayon, grabe na, garapal na ginagawa, no? Sana nga, patulan na lang din to para gano'n lang din makita lang din nila yung hinahanap nila. Hindi rin naman tayo ang malulugi dyan no? Buong mundo, pati sila damay dyan, pati pamilya nila. Noong mga nakaraang buwan ay padalas ng padalas ang pagpapalipad ng China ng mga military aircraft malapit sa Taiwan. Isa yung indikasyon na malapit na talagang lusubin ng China ang isla. Posibleng nagsasanay na ang mga piloto ng China para sa paglusob na gagawin ng China sa Taiwan. Kailangan talagang mag-practice ng People's Liberation Army dahil siguradong marami silang makakalaban kung lulusubin. Buti alam nila, no? Yung ganun talaga ang mangyayari niyan. Marami silang makakalaban, no? Halos buong mundo. Ilan lang naman silang magkakampi. Diba? Russia, Pakistani, Iran, North Korea, at saka Chinese. Ayan, 5 lang sila. Kung madagdagan man yan, palayan natin, madagdagan na ng marami, 5 uli. 10 lang sila. Diba? Yung NATO nga, ilan ba ang sapi na member nun? 32 countries yun. NATO pa lang, durog na sila. Baka nga sa Amerika pa lang, Philippines at Japan, South Korea, hindi na sila manalo, no? O nandiyan pa yung, yung G7, di ba? Malalakas yun. Nila ang Taiwan. Nangako na ang United States na proprotektahan nila ang isla kaya malaki ang tsansa na talagang magkaroon ng digmaan sa pagitan ng China at ng Amerika kung lulusubin ng China ang Taiwan. Pinawatig naman ng isang Chinese general na hindi daw magpapakita ng awa ang People's Liberation Army. Grabe to, ikaw maawa sa sarili mo, tignan mo. Kating mo nga parang natatakot na Grabe kayo magsalita Sige nga, masubukan, no? Parang kating-kati na kayong gamitin yung mga inimbento nyong weapon, no? Yung mga missile nyo na ang laman, tubig. Wala, made in China to. Mahinang klase. Diba mga ka-netizen? Meron nga silang Atenes missile yan na hindi lumipad 2 beses. Naka-ano pa yun, naka-live pa yun, sa tao nila. Kaya yung presidente nila ron no? Tapos napabalita kaya pala hindi lumipad kasi ang laman tubig yung pinaka gas nila, no?
Missile, yung rocket gas nila ay water ang naman. Sa kung sino man ang mangingialam sa paglusob nila sa Taiwan. Kaya naman mukhang talagang handa ang China na makipagdigmaan sa United States. Ayon sa So, mama na to, kung ako sa inyo, mga nasa China, mag-civil war kayo at tapos paalisin nyo to sa pwesto, pababain nyo. At ang ipalit nyo yung talagang matino at business lang, di ba? Hindi yung ganyan na naghahasik ng laging, no? Kasi ang kalaban nyo buong mundo. Sige, palagay natin meron kayong nuclear warheads, no? Bakit yung mga kalaban nyo ba wala? Siyempre, pakukulanan kayo lahat nakatutok sa inyo. At hindi naman itututok yan doon sa islang ginawa niya, artificial island, dahil nandun yung ibang mga military base nyo. Hindi. Sa kalupaan nyo ibabagsak yan para talagang malaman na matakot. Ganun yan. Ganun ang mangyayari yan, hindi yung doon lang. Kaya kung ako sa inyo, ay pagkaisahin nyo ng paalisin yung mama na yan, no, bago mahuli ang lahat. Sa mga eksperto, malaki daw ang tiwala ng mga Chinese government officials sa militar ng China. Bukod doon, hindi din daw natatakot ang China sa mga sanctions na ipapataw sa kanila ng mga Western countries dahil pinaghandaan na daw nila yon. Tapos matapang din ang China ngayon dahil sigurado silang tutulungan sila ng Russia, Iran, North Korea at posibleng iba. O ilang bansa lang ba kayo? Sige, todo mo na, 10. Diba? 10 kayo. Sa NATO nga, 32 countries na yun, no? Iba pa yung, iba pa yung America dyan, iba pa yung South Korea, Japan, Philippines, diba? Thailand, Malaysia. Diba, India nga, malaking bansa din yan, tsaka malakas na pandigma din nila, eh. Kalaban nito, gigil dito kay Xi Jinping sa China. Diba? Isipin nyo na lang yung mga kanetizen, diba? So, patuloy natin. Pang mga bansa kung sakaling magkakaroon nga ng gera sa pagitan nila at ng Estados Unidos. Bukod sa mga eroplano, padalas din ang ang paglalayag ng mga Chinese warships malapit sa Taiwan. Siguradong pati ang Navy ng China ay naghahanda na rin para lusubin ang Taiwan. Kaya naman ang Taiwan ay bumibili na ng mga sandata na kayang pasabugin. Dapat lang, no? Actually, itong Taiwan, nung taong 90s, pero mga 91, 92, nag-assemble kami ng bike yan, eh. At yung mga assemble na bike, pa isa-isa yan. Kunwari, yung rim, yung mga batalya, yung mga brake, kung ano pa mang pyesa sa... Pagka sinabing made in Japan, mahal, pero talagang maganda, no? Susunod na maganda na dun, ito na, made in Taiwan. Pero pagka made in China, nako, pangit talaga. Bagsak na bagsak yung kalidad, no? Itong Taiwan, medyo okay pa, no? Nasa kanila nga yung microchip na ginagamit sa weapon na pandigma na walang meron nun kundi nasa Taiwan lang. Kaya isa yun sa pinoprotektahan ng Amerika kasi nakaka-order sila ng microchip na yon. Napakahalaga nun. Kaya siguro isa yan sa dahilan kaya gustong sakupin din to ng China, eh. Para sila lang meron at hindi nila bibentahan yung ibang bansa para lumakas lalo yung pandigma nila, no? Ang talaga, wagamama, eh. Kumbaga, swapang talaga, no? Patuloy natin. Ang mga barko ng China. Bukod doon, gumagawa na din ang Taiwan ng mga weapons na mayroong range na kayang atakehin ang mga military base ng People's Liberation Army na nasa China mismo. Ayun, dapat gano'n ang mga gagawing weapon, no? Yung talagang kahit nandito ka sa bansa mo, total magkalapit lang sila, eh. Kayang paliparin or pabagsakin mismo sa land, sa mismong land ng bansa nila. Kasi isa yun sa medyo magpapahina, eh, pagka yung mga gusali ng mga nasisira, yung mga radar, yung mga military base nila ron, di ba? Pero lang yan, eh. Tsaka hindi lang Taiwan ang kalaban nila, no? Marami. Amerika, number 1. Eh, ang daming allied ng Amerika. Kaso masakit, damay din tayo dyan. No?
Kasi dinadamay na tayo nito at damay din talaga tayo dahil yun nga, mas okay na yun kaysa naman sakupin lang tayo nito ng solo tapos gawin yung ginawa sa atin ng Spain, no? Yung parang inalipin tayo. Never, wag na, no? Talagang gulo na lang kung gusto nyo. Di ba mga ka-netizen, mas gusto nyo ba yung mangyari yung katulad ng araw, na sasakupin tayo ng isang bansa at aalipinin tayo? Wag na, di ba? So, patuloy natin tong mama na to. Bagamat malabong manalo ang China laban sa Amerika, napakadelikado pa rin kung magkakaroon ng digmaan dahil siguradong marami ring pinsala na magagawa ang militar ng China. Tinuturing ng China ang pagsakop sa Taiwan na isa sa mga pinakaimportanteng kailangan nilang gawin. Pero tinuturing din Ayan nga, kasi chain reaction yan eh. Pag nakakuha nilang Taiwan, syempre dagdag lakas sa kanila at saka yung microchip na malaking ano yun, hindi na nila ibebenta sa ibang bansa yun para sila lang yung talagang may malakas na weapon, no? And then, susunod niyan, malamang tayo, kasi katabing bansa lang natin yan eh, di ba? Ilang oras lang ba o mga ganun, mga 3 hours, 4 hours lang ata biyahe ng dagat yan sa atin, wala pa. Tawid dagat lang yan eh, di ba? Nasa land na natin. Grabe, yan ang plano niyan. Tapos yung kabilang water natin dito sa Pacific Ocean, kanila rin, kukunin na nila yan. Tapos pati tayo. Pero never tayong papayag dyan, no? Hindi nila magagawa yan, no? Doon pa lang sa Taiwan, hindi na nila magagawa, malamang. ng United States na sobrang importante para sa kanila ang pagprotekta sa Taiwan at sa ibang mga kaalyado nila. Kaya talagang malaki ang posibilidad na magkaroon ng matinding digmaan sa pagitan ng Amerika at ng China. Matagal nang dinidemanda ng China na tigilan ng Estados Unidos ang pagbibigay ng mga weapons sa Taiwan. Pero sila bigay ng weapons sa sa Russia. Kaalyado rin nila yun eh, di ba? Tinutulungan nila kasi gusto rin nilang manalo talaga yun. Dahil pag yun nanalo, lalakas yun. At sila, halos sila yung magkakaparehas ng ugali eh. Puro komunistang bansa yung mga yan eh, di ba? Yung Iran, Pakistani, North Korea, na talagang yung vlog natin kahapon regarding ngayon sa North Korea, no, na buburahin daw ng North Korea sa mapa ang South Korea. So itong mga to talaga, no, iilan lang naman sila. Ayon sa Foreign Minister ng Taiwan na si Joseph Wu, ang security cooperation daw ng Japan, Pilipinas at Estados Unidos ay makakatulong na ma-deter ang military expansionism ng China sa rehiyon. Pinahiwatig niya din na matatakot ang China na lusubin ang isla dahil sa ginawang alyansa ng United States. Yan nga, yung alyansa nga natin, no? So, pero bukod sa alyansa natin, may nagtatag o naggawa ng grupo. Mabigat yun, yung G7. Yun yung Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom, tsaka USA nga. So, 7 sila. Isipin mo, no? Ang wala lang doon nung World War II, yung Canada. The rest yun, malalakas yun nung panahon ng WW2. Sila yung mga talagang nagrambulan at sila yung mga nagpanimula ng matitinding bugok. No? Tapos ngayon, hindi na sila yung magkakaalyado na sila ngayon. No? Italy, di ba? Germany, o Japan. Yan, tatlo na yan, Axis yan. Talagang matitindi yan dati. Magkakakampi naman, France, America, at saka yung United Kingdom. Diba? So, yun naman yung allied. So, ngayon magkakampi na. Anong magiging panama na itong mga inchik na to at mga Russia na to, North Korea, Iran at Pakistani, at magdagdag pa sila ng 5 kahit 10 pa nila na komunistang bansa. Ang masakit nga lang kasi may mga nuclear warheads na na pwedeng sabay-sabay pa rin. Kaya end of the world yun pag gano'n, di ba? Para sa akin, mas okay nang gano'n na biglang tepok ka na kaysa naman yung mabuhay ka pa. Mas mahirap yun. Pahihirapan ka nun sa gutom at yung virus nun. Sakit. Pilipinas at Japan. Sinabi niya rin na magiging malaking tulong ang security cooperation sa pagpapanatili sa kapayapaan ng rehiyon.
Marami ang naniniwala na pinag-aaralan na ng China ang ginawang paglusob ng Russia sa Ukraine para siguraduhin ang paglusob nila sa Taiwan ay magiging matagumpay. Pinag-aaralan nila kasi pinag-aaralan daw ng Russia na iniisip ng Russia, 2 days masasakop nila yung Ukraine. Pero ano na bang ngayon, panahon, 2024 na. 2 years na nilang dinidigma ang Ukraine medyo alanganin pa nga sila Yun nga alam, malakas din ang suporta kasi ng Ukraine kasi NATO yun, 32 countries yun, na nagsusupply ng mga kagamitang pandigma para labanan ng Russia. Kasi ayaw din talagang manalo ng mga NATO ang Russia kasi pag nanalo ang Russia, isa-isahin uli yan na sakupin ng Russia. Ganun ang mangyayari niyan. Kaya ewan ko ba sa mga tao na to, 2024 na ganun pa rin ang mga pag-iisip, no? Mga sakim pa din. Bukod doon, pinapalakas na rin nila ang kooperasyon nila sa Russia, Iran at North Korea. Kakailanganin kasi ng China ang maraming tulong kung lulusubin nila ang Taiwan. Ano si Teddy Bear, yung mamang mataba na yan. At actually, parang silang mataba, no? Ito, matindi rin. Ala niya, ang gagaling na ng gamit niya, no? Yung mga tinetest missile niya, mismong sa bansa niya bumabagsak at sumasabog, Dahil napakalakas ng kalaban nila. Sobrang mahihirapan ang China na makipaggera sa United States dahil pawang mas malakas ang militar nito kesa sa People's Liberation Army. Oo naman. Bukod sa malakas ang weapon, yung mga kasundaluhan niyan, sanay na yan mula WW1 pa lang. Diba? Sa WW2 nga sila na nga ang talagang nagpanalo ng lahat ng digma para mapasuko ang German, Italy, at lalong-lalo yung Japanese, di ba? Pero ngayon yung tatlong nabanggit nating bansa, allied na ng Amerika yan, no? Kumbaga sa dati, kontrabida, ngayon bida na. Yan ang mga kontrabida ngayon, yung North Korea, yung China, Russia, umiepal pa yung Iran, sama mo na yung Pakistan, magsama-sama na pa sila ng mga ibang komunista nila, di ba, mga kanetizen? Pero sana naman, sana mapigilan pa at hindi natin alam kung paano pipigilan, di ba? Sa akin, sa tingin ko, yung bansang China, yung mga tao doon, kaya nilang pigilan, mag-civil war sila, pababain nila sa pwesto, yung presidente nila at ipalit nila yung matino at puro business lang at kapayapaan ang iniisip. Hindi yung ganyang pananakop, pagiging swapang sakim. So, matitigil yung digmaan na yan yun lang. Kasi madadamay din yung mga pamilya nila at lahat tayo walang mananalo dyan, no? Sa digmaan na yan. Patuloy natin, netizen. Army. Ganun pa man, kahit tulungan ng Russia, Iran, at North Korea ang China, malabo pa rin na matalo ng China ang Estados Unidos. Nagkaroon na ng kasunduan ang mga G7 countries na babawasan na ang pagbili ng fuel supplies mula sa Russia. Yan, yung G7 na yan, no? Isipin mo, 7 bansang mayayaman at malalaking bansa yan na pag hindi na bumili ng fuel o energy dito sa Russia, babagsak talaga ekonomiya nito. Lalo't ngayon, meron silang kinahaharap na digma, no? O saan pang papanig ang China na hihingi ng malakas na tulong? Isa Russia lang naman. Ang North Korea, meron kahit papaano, pero maliit na bansa lang din yun, kalahating bansa nga lang yun. Hinati parang South yun, di ba? Para pahinain ito. Dati kasi ang ilang mga Western countries ay dumidepende sa Russia para sa energy supplies. Pero dahil sa ginawa nitong paglusob sa Ukraine, ang mga Western countries ay iniiba na ang supplier nila ng langis, gasolina at iba pang mga energy resources. Malaking dagok para sa Russia pag hindi na bumili sa kanila ang maraming mga bansa ng langis at gasolina. Yun kasi ang main source of income ng Russia. Pag onti na lang ang bumibili sa kanila ng energy supplies, mapipilitan silang ibenta ang langis at gasolina sa China ng mas mura. Kaya naman, mas lalo talagang humina ang Russia. Gusto ni Xi Jinping yan, no? Magulang din yan Bandang huli, sila rin magte-tradoran no? Actually, tine-trader na rin sila ng China itong Russia. Kasi may kiniklaim din na territory
yung mga incheck na yan sa lugar nito ng Russia at sa North Korea. Di ba sila yung para magkakampi tapos biglang grabe yung China talaga, no? Swapang talaga. Hindi naman yung kalahatan yung mismong PLA nila, no? Yung People's Liberation Army at saka yun nga, yung mamang mataba na pinuno nila, yan lang nag-aasik ng lagim eh. Pero yung mga, lalo na yung tao dito sa atin ng mga Chinese, hindi naman, mga negosyante na may nandito at nakakatulong din sa bansa, no? Kahit papaano, lalo-lalo na si Henry Shih, no? Pero the rest, dyan sa government nila, wala. Pangit ang palakad at masyado silang bully. Dahil sa ginawa nilang paglusob sa Ukraine, kinunday na din ng G7 countries ang pag-occupy ng Russia sa Zaporizhzhia nuclear power plant. Ayon sa G7 countries, matindi ang panganib na dulot ng Russian occupation sa nuclear safety and security. Ayon sa presidente ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky, dapat daw magaling din to, no? Wala napasubo na siya, no? Kasi ang gustong mangyari, kumalas na siya sa Russia, so sumapi siya sa NATO. At nung nalaman to ng Russia, buti totally hindi pa siya member talaga. Kumbaga sa pinaprocess pa lang, o kita mo biglang genera sila, no? Natakot ang Russia kasi ubos na sila Lahat ng mga dating sinakop niya na naging kaalyado niya, dati malaki yan, USSR. Union Soviet Socialist Republic, no? Yun yung meaning ng USSR. USSR. Grabe. Unti-unti yun nagkahalasan. Ito nga natira. Itong Ukraine at ayaw ng pakawalan pa ng Russia. Kaya nung gusto na itong pumunta ng NATO at nabalitaan ni Vladimir Putin, ginera na. Kasi malalapit na yung NATO dito sa bansa nila. Takot na nila no? Takot niya na. Kaya ayun, kung nataon na ito member na approved na, nangyari ang Russia kasi mismong sundalo ng mga NATO, tao na, tutulungan na yung Ukraine na yan. Ang tinutulong lang ng NATO ngayon, puro pandigmang weapon lang, kagamitan lang. At ang lumalaban lang talaga yan, yung mga sundalo nito ni Volodymyr. Ganun din pangalan nito Volodymyr Zelensky. No? Kasi halos magkakalahi lang din ay mapabilis Patuloy natin, magandang netizen. ang pag-deliver sa kanila ng military aid. Dapat daw ay makontrol nila ang front lines gamit ang mga air defense, artillery, at drones. Kaya naman inudyok niya ang mga kaalyado ng Ukraine na bilisan ang pagbigay ng mga weapons sa kanila. Ayon kay Zelensky, kailangan daw mapalakas ang kakayahan ng mga warfighters nila. Noong mga nakaraang linggo kasi, tumindi ang pag-atake ng Russia. Dumalas ang pag-atake nila gamit ang mga ballistic missiles. Madami kasing ballistic missiles ang Russia ngayon dahil sinusuplayan sila ng North Korea at Iran. Oo nga, yung North Korea, nung kahapon na vlog ko, marami siyang ginawang cruise missile So, yung cruise missile hindi naman kagaya ng ballistic missile yun na umaabot sa medyo malayong distansya. Ito parang cruise lang tawid tawid katabing bansa lang. Gano'n lang ang ini-air niya. So, pero malakas yun, no? Mga talagang pagka sumabog yun talagang lalo sa city, kayang pumatay ng daan libo na tao. Patuloy natin na madanagisin. Hiwatig ni Zelensky na gagamitin ng Ukraine ang mga tulong na ibibigay sa kanila para wasakin ang logistics ng Russia. Bukod doon, pinahiwatig niya din na pag nakuha na nila ang mga weapons, matatakot ang Russian military na manatili sa kahit anong parte ng Ukraine. Paniguradong pag nakuha na ng Ukraine ang mga weapons at defenses mula sa United States, Trivia lang Etong si Volodymyr Zelensky, alam ko artista to diyan sa bansa nila, no? Swerte, siya naging president at nanindigan talaga. Kung hindi, hawak pa rin sila ng Russia sa leeg. At ngayon talagang tumitindig sila, no? At
talagang gusto nila yung mapayapang pamumuhay, hindi yung puro gulo. Hirapan na naman ang Russian military na atakehin sila. Posibleng Ukraine naman ang magsagawa ng isang matinding counter-offensive laban sa militar ng Russia. Magbibigay ang Norway ng mahigit $600 million na tulong sa Ukraine. Ang pera ay gagamitin para makakuha ang Ukraine ng mga anti-aircraft defense. Ayan, no, presidente ng Norway, no? So talagang bigil din sila or baka medyo ilag din or takot kaya nagbibigay sila ng suporta diyan sa Ukraine. Kasi after masakop yung Ukraine, iisahin uli sila ni Vladimir Putin ng Russia, nasakupin. Katabing bansa lang yan etong Norway, no? So ang ano lang yan, distance lang nila is 2,937 miles lang, yung katabi lang talaga ang lugar nila, no? Magkakatabi yan Sweden, Norway, Poland, Belarus. Ayan, dati mga sinakop na rin kasi yan dati ng USSR nga dati yan. Kaya siguro ito, nag-donate na para matalo niya yan, kasi tiyak yan, pag nanalo ang Russia dyan, kahit ng mga NATO or Amerika, alam nila magiging susunod na action ng Russia. At tiyak, yung mga Chekwa na yan naman dito sa Asia, kaya pala ng kaalyado naming Russia, no? Kami naman dito sa no? Pero never, no? Iilan lang sila, no? Hindi sila, di ba, mga kanetizen, hindi dapat ganun yung ginagawa nila, no? Tulong-tulong tayo dyan. Defenses at ammunition para sa mga artillery nila. Ayon sa Prime Minister ng Norway na si Jonas Gahr Støre, inaatake daw ng Russia ang mga civilian infrastructure ng Ukraine, kaya dapat daw ay mabigyan talaga ang Ukraine ng mga air defenses para maipagtanggol ang sarili nila laban sa mga missiles ng Russia. Dahil sa panganib na baka mahila sila sa digmaan, ang Norway ay pinapataas na ang defense production nila. Pero yung ibang military equipment na imamanufacture nila ay ibibigay din nila sa Ukraine. Dahil sa sobrang daming gulo na nangyayari sa mundo ngayon, pinapalakas na rin ng NATO ang militar nila. Mula nang lumusob ang Russia sa Ukraine, nakita ng mga miyembro ng NATO. Pero malakas to NATO kasi 32 countries ang naka-member dyan no? Na malalakas na bansa din. Yung nasa G7, nandun din yung iba Yan, yung mga Germany, yung United Kingdom, France, nandun yan, Italy, di ba? Na pwede pa rin silang mahila sa isang matinding digmaan. Kaya naman, napagtanto ng maraming bansa na miyembro ng NATO na kailangan pa rin na maging handa sila para sa gera. Sa kahit anong segundo ay pwedeng sumiklab ang World War III. Mayroon kasing gulo sa iba't ibang rehiyon ng mundo. Knock on wood, no, pagdating doon. Sana mapigilan pa, no? Kasi talagang yung kiskisan isang kiskis lang talaga o sino lang yung magsisindi ng kandila paninimulan talaga yan. Pwedeng magsimula ang pandaigdigang gera sa Europe, pero pwede rin itong magsimula sa Middle East. Marami rin ang naniniwala na China ang magsisimula ng World War III. Baka kasi magkaroon bigla ng digmaan sa pagitan ng India at China dahil isa pa yan, India, no? Malakas na bansa din niya pagdating sa mga pandigmang gamit Alam ko, pang-5 sila sa pinakamalakas na pang-weapon sa buong daigdig, no? At saka malaki rin yung mapa nila sa global, no? Kaya marami rin tong sundalo. At saka diyan galing yung natin yung rocket natin. Yun yung kabibili lang natin na rocket. Galing dito Dati magkakampit ngayon kita mo. Kasi inaagawan ito ng teritoryo, mga netizen, itong si Xi Jinping. Umaano rin to, kumukuha rin to ng teritoryo dito sa bansang India No, di ba lahat gusto kanila? Swapang to mayroon din silang pinagtatalo ng teritoryo. Pero ang pinakadelikado ay kung lulusob ang China sa Taiwan.
Maraming mga eksperto na naniniwalang pag lumusob ang China sa Taiwan, siguradong magkakaroon na ng isang pandaigdigang gera. Napakalaki kasi ng posibilidad na mahila ang maraming mga bansa pag lumusob ang China sa Taiwan. Siguradong proprotektahan ng Estados Unidos ang Taiwan, kaya malaki ang tsansa na magkaroon ng digmaan sa pagitan ng China at Amerika. Malaki. Siyempre, no? Mula WW1, WW2 until now, sila ang may hawak na most powerful country. Itong Amerika, no? Maganda rin naman yung mga palakad nila, no? Wala naman sila basta-basta, parang ano nga sila, big brother lang sila ng buong bansa, eh. Pagka may naaapi, tinutulungan nila, gano'n. Kung sino yung aapi at mali, kinukondina nila, no? So, okay yung ganyan. Para sa akin, okay yan. Kaya sila naman, ayaw naman nilang bumaba sa pagiging number one, no? Kaya ang ginagawa talaga nila, yan, tumutulong talaga. At lalong-lalo alam nila yan, na pagka nakuha ng China ang Taiwan, lalakas ang China, konti na lang matatalo na sila sa ekonomiya at lalo umaangat pa yung ekonomiya daw ng China. Pero sa tingin ko, hindi. Pares din sila, mares. Hindi porket malalaking bansa yan, walang mga utang yan, no? Marami rin mga utang yan. Sa tingin niya, mga netizen, di ba? So, ayun lang, ayaw lang siguro talagang bitawan talaga ng Amerika yung pagiging number one sa buong mundo na most powerful country. Rin ang posibilidad na mahila ang Japan sa gera. Alam kasi ng China na tutulungan ng Japan ang Taiwan, kaya baka unahan na nila to. Ang Japan kasi ay matulungin sa mga kaalyado nilang bansa. Oo, mabait yan. Tsaka maganda manner niyan. Galit din yan sa Chinese, eh. Pangit din kasi mga ugali ng mga ano doon. Pagka ganun ano sila, yung lahat gusto nila kanila at saka manner medyo wala, eh. No? Yung dito sa atin, medyo okay naman kasi medyo natuto na sa polite natin kasi mabait ang mga Pilipino, no? Alam ng mga Chinese siya na nandito kung ano ugali natin. Itong mga Hapon, mababait din to. Wala nung pagkatapos ng World War II, bumait tong mga to, pati sa lugar nila, kahit kung makakapunta ka sa bansa nila, talagang kahit di ka kakilala, babatiin ka pag nagkasalubong kayo. Ang Japan ay isa sa mga pangunahing supporters ng Ukraine. Kahit noong kakasimula pa lang ng giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine, tumulong na kagad ang Japan sa Ukraine. Kaya naman siguradong tutulungan din ng Japan ang Taiwan kung lulusubin ito ng China. Naghahanda na rin ang Japan para sa digmaan. Pinapalakas na ng Japan ang militar nila. Bukod doon, gumagawa na rin ang Japan ng mga plano kasama ang mga kaalyado nito sa kung paano mapapalakas ang military cooperation nila. Pinapalakas na din ng India ang militar nila. Mayroon kasing dalawang bansa na pwedeng biglang makipaggera sa India. Okay, hanggang dito na lang muna, madlang netizen. At yung sinasabi kanina, yung dalawang bansang gustong makapagdigma sa kanila ay yung China at Pakistani, no? So, hanggang dito na lang muna, madlang netizen, at maraming salamat po sa inyo sa pagsama sa akin sa panonood. At hanggang sa muli po sana, Tio Paing ninyo ang nagsasabi palagi na life is short, be happy, and world peace. Mabuhay tayong mapayapa, no? At magdasal palagi para hindi matuloy itong kinatatakutan din natin na WW3 na huwag naman sana mangyari. In Jesus' name.